up, ang question ko po, since example po kayo right, just now, how was it like yung pag-translate ng lyrics from to Filipino to Japanese, and like, how accurate is it sa original? Actually, nagkaroon din po kami ng Japanese translator na team. And talagang pina-verify po talaga namin lahat. Kasi ako po as a writer, gusto ko din na ma-translate kung ano yung original message ng song doon sa when it comes to pag-translate sa Japanese. Actually, medyo naiba siya, no? Yung parang... Hindi naman siya totally. Pero yung vibe niya, mas siguro... Same but different. Same but Yeah, different. same. Pero mas applicable siya, mas maintindihan siya in a Japanese market, sa culture nila. Yes. Pero same message siya, same melody, same everything. But at the same time, may differences siya. So, na-excite din kami. Kasi may onting tweak din sa mga melodies, may onting tweak din sa, like, sa tempo. And mas, for me, mas lively siya. I mean, for me, perfect na kasi yung KNT, pero mas naging may Japanese approach siya. So, nilagyan siya ng Japanese flavor, which is, I'm excited na rin ako marinig. Ako sobrang Style. person, ay go. Ako hindi gusto ko lang share, sobrang favorite ko yung part, yung rap part dito sa Japanese na kaya sobrang ganda. Yes, and actually nung napakinggan pa lang namin siya, super yung vibes niya mas, ayun nga, mas parang sobrang playful niya and parang kahit hindi namin naintindihan yung Japanese kasi parang sobrang na-excite kami and at the same time parang ma-pronounce pa namin ang tama yung lahat. So ayun nga, kumuha kami ng translator and siguro ganun din yung sa Japanese people kaya parang na ano sila kahit di nila naiintindihan sobrang na vibe nila yung song and I think para sa amin din sobrang special nung KNT. Grabe, kaka-excite naman. And, you know, this is the first song na translated to Japanese. But maybe in the near future, we'll have an original. Yes. Diba? And kaka-excite to Oo. think of that original song in Japanese by Vision. Alright, any other questions? Question ako. Boys, congratulations. Thank you po! uh, Thank you po! I know naman kung gaano how you guys work so hard para itong nangyaring opportunities na to. Binigyan ba kayo ng cornerstone ng parang bukod sa language, preparation, sa training ng culture ng Japan? Kasi medyo napakahirap, di ba, sa Japan mag-communicate. How is Cornerstone preparing you for this great opportunity? Ngayon po, nasa process pa rin po kami ng pagla-learn pa po ng iba pang mga culture, language, and everything about Japan. And hindi po kami mag-stop doon. Hanggang sa Japan, meron po rin po kaming mga guides and siguro magkakaroon din po ng mga tutor. Siyempre, all Filipino po kami, hindi po kami sobrang fluent when it comes to speaking Nihongo. And trust naman po namin yung Cornerstone na magbibigay po talaga po sila ng tamang guide for us na to guide us, para matulungan din po kami na makapag-communicate ng mga messages namin sa Japan. So, yeah. Ngayon po, may mga tinuturo na po kami ng mga basics when it comes to the culture and mga basics din po sa mga language. Katulad po kanina, yung greetings po namin, inaral po talaga namin siya and yung kung paano yung tamang intonation, yung energy, yung paano yung tamang accent, ganun. So, yeah, it's a process and excited na rin kami sa mga malalaman pa namin, matututunan pa namin na Japanese culture and languages. Congrats! Thank you po! Hi, I'm Chad from Manila Feed. So, first question ko is, now na part na kayo ng Japanese na company, no? Ano yung mga magiging pagbabago na ma-expect ng mga fans ninyo when it comes to your music at saka sa styling din? Ooh. Correct, ganda. Siyempre gusto rin po namin i-open yung sarili po namin sa culture ng Japan. Since dadating po kami doon na nag-ano na po kasi kami, nag-establish na po kami ng identity when it comes to music here in the Philippines. Nag-establish na rin po kami ng branding. So, syempre, sa ibang bansa,
iba pa rin eh, di ba? Iba pa rin yung approach, iba yung culture. So, we would like to adapt and we are open for changes, we are open na mag-adapt pa ng culture nila and styling. And sa music naman, ganun din po kami. Yung katulad din po ng KNT, yung pagkasabi po namin kanina, yung KNT, mas nalagyan po siya ng Japanese flavor. So, yun. Siguro, we will stay true to ourselves. Magiging authentic pa rin po kami when it comes to music and yung sa messaging po namin sa mga songs and art and sa branding namin. But at the same time, may inspiration from Japan din talaga. Aaralin din po namin yun hanggang makapunta po kami. Ako personally, sa Japan ako kumukuha ng mga outfit pegs minsan. Oh. Hairstyle, ganyan. So, sobrang exciting na Japan team mismo yung mag-guide sa amin all throughout the journey. So, yeah. So gusto ko din yung parang i-request sa Japanese team yung mga Japanese streetwear. Kasi ang lulupit ng mga Japanese streetwear. Actually, doon nga din tayo kumukuha ng inspiration minsan. Kahit yung mga damit. Actually, oo nga. Yun nga, yung parang I'm looking forward din sa outfits. Kasi, pero, hindi kami alis sa route namin, sa core namin, kung ano yung nakikita nyo. Pero gusto lang namin mas i-elevate and mas parang i-collab, gano'n. Yung with the outfit, with the branding, of course, para makaabot din kami sa Japanese na market. And since nabigyan rin kami ng platform to represent the Philippines rin on an international market, just like what they said, gusto namin mag-explore at the same time magkaroon pa rin ng Filipino touch. So why not have a Filipino and Japanese designer do a collaboration para sa mga branding namin or outfit ganun. So it's something that we want to try in the future. With this collaboration lang, meron na ba mga upcoming projects na parang aasahan kami? Yes! Actually, planning na po ngayon and meron na po kami mga nalalaman ng mga ibang mga projects. Pero syempre, pa lang yan, secret muna. Pero na-excite kami kasi sunod-sunod yung pagpa-plan, sunod-sunod din yung pag-schedule ng mga projects. And we can't wait na makapunta doon and mag-share ng musika ng Pilipino. And also yung Soda Magazine, ila-launch po kami doon. So today actually. So mamaya pwede nyo i-check yung social media accounts, pwede nyo po i-share, i-like, comment. And actually that's the first step with our collaboration with Pia Corporation. Soda Magazine kasi isa siya sa pinakamalaking magazine sa Japan. Yung mga ibang J-pop and K-pop groups na look up namin, naging cover na rin nun. So it's a big blessing for us to grace the cover of Soda Magazine as well. And also, meron palang different Sockmed account yung Japan. So, i-follow niyo yun. Vision Japan. Yeah, last question na lang. With this partnership, how would you describe the new version of Vision? Ay, isa-isa daw. New and bigger vision. Bolder. Bolder and mas matapang. Vision. Ang hirap eh. Paano ba i-describe? New heights. New flavors. Parang price lang. Bigger challenge. Thank you, Kuya Finn. Nabulungan. Thank you po. Salamat po. Hello Vision, this is Rocky from runnerrocky.com. So congratulations dun sa Japan collaboration niya. So ito, napalapit tayo sa entertainment ng Japan because of the anime at napalapit sa atin yung mga music ng Japanese because of the anime and maybe sometimes sa mga J-drama. Kung bibigyan kayo ng chance to do a revision of a anime theme song or kung hindi naman anime theme song, maybe a Japanese drama, ano ang gusto nyong i-revive and bakit? Sige, Yung isa-isa sa kanya ng natin Voltes, si Patrick. sa Voltes 5, kasi di ba sobrang ingay, sobrang Sample. Ano ba yan? Sample mo. Ang lyrics. Yun po. Ayan siya, Voltes 5. Voltes 5. Ikaw, Franz. Ako po, siguro, isa sa mga favorite movies ko po is Kimi no Na wa.
na anime movie. So, siguro from that, parang gusto ko rin magkaroon ng new song na inspired sa Kimi no Na wa. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin nakakatalo sa favorite movie ko na Japanese na Kimi no Na wa. Ako naman, kinalakihan ko, Doraemon. Doraemon. Ayan, gusto namin din siya. How about si Vince? Siguro personal favorite ko, Demon Slayer, yung anime. And siguro Naruto, why not? Naruto. Diba? And ikaw, Kuya Finn. Oh, big fan ako ng, if familiar kayo, Studio Ghibli. Any Studio Ghibli movies, Spirited Away, My Neighbor Totoro. Kahit anong theme song ba pwede. And last question ko lang siguro, if ever na may Japanese actor or celebrity na gusto niyong collaborate, i-familiar kayo, sino yun and why? Siguro po ako XG. Kasi sobrang sad ko, hindi ako nakanood kahapon. Pero happy naman ako kasi nagte-training kami. Pero yun, I'm looking forward sa XG, mapanood ko sila ng live. Kasi grabe, J-pop kasi sila. And grabe yung discipline nila. So, and yung styling. So, sobrang na-amaze ako sa kanya. Si Kaya niya si Scorpion ng Mortal Kombat. Very popular actor siya, si Sanada. So, nag-a-action kasi siya. He's representing Japan very well sa Hollywood right now. So, gusto ko siyang makollaborate. Stuntman. That's what I How about Patrick? Patagalan yun. De, joke lang. Siguro ako katulad na lang siguro ako na Enzo XD kasi I'm a fan din. Yeah. And si Franz? Ako sa actingan naman po, yung cast ng Alice in Borderland. Favorite ko Parang, rin yun. kaya music tayo, pero syempre, parang ang ganda lang din pa, parang maka-collaborate yung cast ng Alice in Borderland. Add ko lang din if may mga nagbabasa ng manga or may familiar sa anime na say I love you. If makagawa ng live adaptation ng pwede. And last siguro si Sam. XG din, XG. Okay, so thank you Vision and congratulations.